Shirley, nagdadalang tao ako ng panganay na anak ni Ginoong Miller. Kung ikukumpara sa isang baog na legal na asawa na tulad mo, ang anak ko ay 100 beses na mas mahalaga. Pirmahan mo na ang divorce papers. Bigyan mo ako ng tsaa at humingi ng tawad. Baka saka, pag-iisipan kong hayaan na mapanatili mo ang ilang severance. Bumibisita sa kumpanya ng asawa ko. Nahaharap ako ng kanyang kerida. Hinihingi na isuko ko ang lahat sa divorce. Hindi niya alam na ang respetadong Ginoong Miller na hinahangaan niya ay isang live-in manugang lamang. Ang tunay na yaman. Ako iyon. Magandang araw, Binibining Johnson. Tama na, Bob. Nagpapahinga lang ako pagkatapos mamili sa opisina ng aking asawa. Hindi kailangan ng pagpapalabas na ito. Bumalik ka na sa trabaho. Binibini, paano ang mga binili ngayon? Papuntahin mo lahat sa bahay. Naintindihan ko. Malapit na mag-oras ng uwian ang aking asawa. Perpekto ang oras para umalis ng magkasama. Nandito ka ba para makita si Ginoong Miller? Ako ang kanyang executive assistant, Wendy White. May meeting siya. Pwede kang maghintay sa may pasukan. Sa totoo lang, ako ay asawa ni Kevin. Nandito para sunduin siya pagkatapos ng trabaho. Kumuha ka ng tubig para sa akin at ilang prutas. Pasensya na, asawa. Hindi mo ba nakikita na abala ako sa paglilinis? Kumuha ka ng sarili mong tubig. Huwag na lang pansinin ang pag-iinarte ng buntis. Hindi ako umiinom ng tsaa o kape sa hapon. Tubig na lang. Salamat. Itigil mo na ang iyong pagpapanggap. Nandito ka lang para guluhin ako tungkol sa issue. Gamit ang maliliit na utos para manulsol ng gulo. Gusto mo bang ipaliwanag ito? Hayaan mong gawin kong malinaw ito. Itigil mo ang pag-akto na ikaw ang tunay na asawa dito. Sa profesional na paraan, tinutulungan ko si Ginoong Miller. Hindi ka paglingkuran, hindi ka responsibilidad. Sa personal na paraan, dinadala ko ang kanyang tagapagmana. Habang ikaw ay isang baog na asawa na nakakapit sa marriage certificate, ang tanging ginagawa mo ay magsayang ng pera sa pamimili. Ang halaga ko ay higit pa sa iyo. Sinasabi mo na ang dinadala mong sanggol ay anak ni Kevin. Shirley, pakakasalan mo ba ako? Maaaring hindi ko maibigay sa'yo ang pinakaluho na pamumuhay, ngunit sisiguraduhin ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa mundong ito. Shirley, mahal talaga kita para patunayan ang aking katapatan at hindi ang iyong bilyong dolyar na yaman. Magpirma tayo ng kasunduang pangkasal. Hindi ko gagalawin ang kahit anong ari-arian mo. Kahit magtatrabaho ako sa kumpanya mo. Bayaran mo lang ako ng ilang libong yuan kada buwan. Shirley, maging asawa ko ka ba? Sige, pakakasalan kita. Mahal, ang aking pang-araw-araw na ulat ng schedule. Ang kulit mo. Ang boring ng tatay mo. Pang-araw-araw na pag-check-in ng aking asawa. Paano haharapin ang kanyang pagiging dependent? Tingnan niyo ang mga magkasintahan. Nakakainggit ang iyong tapat na asawa. Siya ay napaka-romantiko. Lahat ng lalaki ay maaaring mag-look, ngunit si Kevin ay hindi kailanman lalayo. Kevin. Lahat ay nagsabi na hindi ka mandurugez. Ngunit hindi ka lang mandurugez, kundi dinala mo pa ang iyong kerida sa ilalim mismo ng aking ilong. Nagpapanggap na mag-asawa araw-araw. At naging sanhi pa ng pagbubuntis. Akala ko, ang babaeng humahabol sa kanya ay mas matatag. Ilang salita lang ang nakayanig sa Ngayon naiintindihan ko kung bakit tinatawag ka ni Amy Miller na kanyang ibon sa kulungan. Ang isang babae na tulad mo
ay hindi makakaligtas nang wala siya. Kahit na alam mo ang tungkol sa amin, mananahimik ka. Tama ba ang narinig ko? Sinasabi mo bang buntis ka sa anak ni Kevin? Sinasabi mong umaasa ako sa kanya, isang nabubuhay na ibon ni Kevin. Tama ang narinig mo. Ngunit ikaw, maliit na ibon, hindi ka magtatagal kapag nanganak na ako ng panganay na anak ni Kevin. Kung gayon, maaari mo nang kunin ang iyong anak at umalis. Narinig ko noong ikaw ay nanganak. Mahirap ba ang panganganak? Hindi ka na naging pareho simula noon. Kung sakaling mamatay ka ng mas maaga, hindi ako lubos na walang puso. Maaari akong gumawa ng eksepsyon. Hayaan siyang tumira sa basement ng lugar namin ni Kevin. Bilang isang munting alipin para sa anak ko. Sino ka para sabihin yan? Naglalakas loob kang isumpa ang mahal kong anak. Paanong nagawa mong suntukin ako? Mayroon, tulong. Tulong, may baliw na babae sa opisina. Lahat, tingnan nyo. Sinusubukan ko lang payuhan ang babaeng ito. Nahiwalayan si Kevin at sinaktan niya ako. Wendy, huwag kang matakot. Magkasama na tayo sa trabaho ng ilang taon. Alam nating lahat kung anong klaseng tao ka. Tiyak nakakampi mo kami. Anong klaseng mga pagpapahalaga mayroon ka? Ang hindi minamahal ang siyang kerida. Maaaring kasal ka. Pero si Wendy ang tunay na pag-ibig ni David Miller. Masyadong mabait lang si David Miller para hindi ka papaalisin. Hindi ka nagpapasalamat o kaila. Pero naglalakas loob kang gumawa ng gulo dito. Ikaw na masamang babae. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang kumpanya natin, si Wendy lang ang kinikilala. Ang asawa ng boss na ito, may kakayahan siya, at mabuting tao. Kumpara sa gold digger na ito, mas magaling siya ng 100 beses. Ang relasyon ni na Wendy at Mr. Mi, napakagaling nilang itinago, at nalaman mo. Tanging ibig sabihin nito, binibigyan mo ng especially iya si Mr. Miller. Ganito mo pinaghihinalaan si Mr. Miller. Hindi nakapagtataka na si Kevin ay umibig sa iba. Baliw ka. Kevin, gusto kong itanong sa iyo. Sino ba talaga ang ibon sa kulungan dito? Sino ang hindi mabubuhay kung wala ang sino? Huwag kang magpanggap na inosente. Sinasamantala mo lang ang nakasaradong pulong ni A. Miller para magplano laban sa akin at magdulot ng pagkalaglag sa akin para lang masigurado ang posisyon mo bilang Agnes Miller. Sige. Pupunta ako sa conference room at hahanapin si Kevin ngayon. Pigilan niyo siya. Hindi nakapagtataka kung naasawa ka sa bahay sa murang edad. Talagang wala kang utak. Hindi mo ba naisip ang mangyayari kung lalapit ka kay David Miller? Malalaman ng buong kumpanya ang mga problema niya sa pag-aasawa. Ang iskandalong ito ay makakasira sa reputasyon ng group na hindi na maibabalik, pero bagay ito sa kulang ka sa pananaw ko. Kaya naman si David Miller ay kinamumuhian ka at mahal ako. Hinaharangan mo ako. Sige, nasa meeting lang si Shen. Hindi pa siya patay. Babalik din siya. Paano ko tutulungan si Kevin? Sa pagiging sekretarya niya. Tulad mo. Nakakulong dito. Bilang assistant lang. Pero hindi ko matapatan ng iyo. Isang empleyadong may sweldo na gumagawa ng doble ng trabaho, lampas na yan sa kakayahan ko. Kailangan mo bang turuan kita? Kung paano suportahan ang isang lalaki, magluwal ng anak para sa kanya. Iyon ang pinakamalaking tulong. Kailangan ng imperyo, ng tagapagmana. Sino ang magmamana nito lahat? Ang anak mong babae, hindi kailanman. Anong panahon na ba tayo? Nakakapit pa rin sa walang kwentang sexist na yan. Iniisip mo bang lahat ay kasing awa tulad mo? Na handang maging kasangkapan sa panganganak? CJ, dapat ko nang nalaman na ang mga walang hiya na tulad mo ay walang dangal. Ngunit huwag kang masyadong maging komportable sa ngising iyan. Hindi pa matatapos ang meeting ni Ginoong Miller. Ngunit nakatawag na ako ng isang tao para asikasuhin ka. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na hamanin ako. Nanay. Alam mo pala ang tungkol sa kabit ni Kevin noon pa man. Biyenan, narito ka na rin. Siya ang babae. Sinamantala niya ang meeting ni Kevin para sumugod dito at atakihin ako. Nagbanta na papatayin ang hindi pa isinisilang kong anak. Hindi kita guguluhin kung may iba pa akong pagpipilian. Sure, ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Kapatid, alam ko, hindi ko dapat naramdaman ang pagmamahal kay Ginoong Miller.
Ngunit ang pag-ibig ay hindi isang bagay na kaya kong kontrolin. Siguro, para sa mga gold digger na tulad mo, na nagpakasal para sa pera, ang pagmamahal kay Kevin ay nangangahulugang pagmamahal lang sa kanyang pitaka. Ngunit iba ako, mahal ko ang mismong lalaki. Kahit na isang araw, siya ay mawalan ng pera, mamahalin ko pa rin siya. Sa huli, sinira ko ang kasal mo. Aalis ako kay Kevin at hindi ko na siya makikita muli. Hayaan mo na lang ako. Naitago ang inosenteng sanggol na ito. Pakiusap. Makinig, umalis ka na lang ng may dignidad. Hayaan nating magkasama ang tunay na magkasintahan. Tama, nagkaroon ka na ng iyong mga maluwalhating araw. Kasal kay Ginoong Miller. Huwag kang sakim ngayon. Kapag nagkaanak si Wendy, siya ang karapat-dapat na mamuno sa pamilya Shen. Umalis ka bago ka papaalisin. Iligtas mo ang iyong sarili na may kaunting dangal para sa iyong anak. Sumasang-ayon ka sa kanila, nanay. Makipag-away sa kanya, mawawalan ba ako ng allowance? Biyenan niya ako, sa huli, dapat igalang niya ako. Wendy, tumayo ka na. Alam ko ang sitwasyon, umuwi ka agad sa akin, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo dito. Bakit hindi ka magpaliwanag ng maayos? Sino ba talaga ang walang hiya dito? Kapatid, kaya kong tiisin ang kawalan mo ng respeto sa akin. Ngunit paano mo nagawa itong gawin sa iyong biyenan? Ang nanay ay mas matanda sa iyo. Sure, dalhin mo ang problema mo kay Kevin sa bahay. Kailangan mo bang gumawa ng eksena sa opisina? Hindi ko inaasahan na ang mga Miller na sinuportahan ko sa loob ng maraming taon ay ipagkakanulo ako ng ganito. Sure, makinig ka sa akin. Lalaki lang yan. Nagbibiro lang si Kevin sa kanya para sa amin. Ikaw lang ang tunay na manugang. Dagdag pa rito, makikinabang ka rin dito. Pagkatapos magkaanak ni Amy, tumanggi ka sa karagdagang mga anak. Ngayon si Kevin ay nagkaroon ng anak sa iba. Hahayaan ka naming palakihin siya. Magdadala siya ng apelyido mo. Hindi mahalaga ang biological mother. Palakihin mo siyang mabuti. At paglaki niya, kikilalanin ka niya bilang kanyang ina. Magiging isang ina ka, nang walang hirap. Marami ang may inggit dito. Paano ka nagiging ganyan ka ungrateful? Ngayon ako ang hindi makatwiran. Sige, magiging mas makatwiran ako. Makikipagdiborsyo ako kay Kevin ngayon. Sige, magiging mas maingat ako. Makikipagdiborsyo ako kay Kevin. Kapatid, talaga bang aprobado sa iyo ang ako at si Ginoong Miller? Oo naman, kami ni Kevin ay agad-agad aayusin ang diborsyo. Huwag kang mag-alala, kapatid. Bibigyan ka namin ng sapat na kabayaran. Sisiguraduhin ko, magbabayad siya ng sapat na alimony at suporta. Pagkatapos niya, maaari pa rin makapag-usap bilang magkamag-anak at kaibigan. Nangangako ako. Kahit matagal nang hindi ka mahal ni Kevin, nakikinig pa rin siya sa akin. Hindi siya sumasalungat sa akin. Huli na ngayon, magkita tayo sa opisina ng sibil na usapin bukas ng alas 8 ng umaga. Sige, teka, hindi. Nanay, akala ko kinamumuhian mo siya. Siya mismo ang nag-aalok ng diborsyo. Bakit ka tatanggi ngayon? Bakit? Dahil ang mga Miller ay utang na loob sa akin ang lahat. Si Jessica Smith ay umangat. Mula sa pagiging anak bukid hanggang maging socialite. Sino ang gugustuhin bumalik sa kahirapan? Wendy. Ginagamit niya ang diborsyo para gumawa ng gulo. Mga housewife lang tayo. Hindi namin nauunawaan ang negosyo. Ayaw mong magambala si Kevin dito. Tama ba? Kaya naman, dapat tayong maghintay pagkatapos ng board meeting. Sige. Ipalapit si Ginoong Miller dito. Ginoong Miller, narito ka na rin sa wakas. Hindi ka maniniwala sa ginawa niya. Mahal, nagkamali ako. Mahal, nagkamali ako. Bakit nakaluhod si Ginoong Miller? Walang kwenta. Hindi ba ang may bahay ang dapat nakikiusap kay Ginoong Miller na huwag umalis? Bakit si Ginoong Miller? Ginoong Miller, wag. Asawa ko, ano ang ginagawa mo? Asawa ko. Manahimik ka. Sumisigaw ka sa akin. Pinagtatanggol mo ang babaeng hindi ka mahal. Paano ka naglakas loob sumigaw sa akin? Si Kevin lang ang nagmamahal sa'yo, pero sentimental na tao siya. Kaya naman. Ay asawa ko, napaka-chivalrous. Pero wala kang nagawang mali. Hindi mo na kailangang lumuhod. Lalo na sa kanya. Isa siyang gold digger. Gusto niya ang pera mo. Kaya siya kasama mo. Kami lang. Ang tunay na nagmamahalan.
Ang tunay na pagmamahal ay hindi mali. Mahal, tumayo ka na. Huwag kang magtatangkang tumayo. Tama na, Shirley. Pinagsasamantalahan mo si Kevin. Ginagamit mo ang kanyang katapatan. At inaabuso ang kanyang konsensya sa'yo. Para manipulahin siya, no? Manipulahin. Pakiusap. Kung gusto kong gamitin ang konsensya niya. Ano pa ang magagawa ko? Kung hindi na konsensya si Ginoong Miller sa'yo, bakit siya patuloy na magkokompromiso? Paulit-ulit, walang hiya ang babaeng to. Hindi siya mahal ng asawa niya, pero ginagamit niya ang konsensya nito dahil sa affair. Affair. Walang kwenta. Si Ginoong Miller at si Wendy ay para sa isa't isa. Mutual attraction. Ang hindi minamahal ang tunay na naninira ng pamilya. Tama. Siya ang problema. Paano siya naglakas loob ipakita pa ang mukha niya at kumapit pa kay Ginoong Miller? Salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Shirley, mas mabuti pang umatras ka na. Hiwalayan mo na si Kevin agad. Wendy. Tama na, bingi ka ba? Kevin, kontrolin mo ang sarili mo. Dala ni Wendy, ang tagapagmana ng pamilyang Miller. Huwag mo siyang guluhin. Jessica, kahit ngayon pa, kinakampihan mo pa rin siya. Shirley, ano man ang mangyari, ang sanggol na iyon ay laman at dugo ni Kevin. Kahit pa kamag-anak mo rin siya, tumigil na sa pag-aaw. Jessica, naririnig mo ba ang sarili mong sinasabi? Tama na, Shirley. Nakaluhod na't nakikiusap si Kevin. Ano pa ang gusto mo? Kailangan mo pa bang itulak hanggang magiging eksena sa publiko? Kaya sa tingin mo, kasalanan ko lahat to. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Nanay, bakit mo kinakausap ang gold digger na hindi worth yan ng laway mo? Magsalita ka, asawa ko. Ganito na ang nangyari. Hiwalayan mo na lang siya. Tama na. Lahat kayo, umalis kayo. Agad. Ako. Mahal, inagkaintindihan lang to. Si Wendy talaga ay dala ang anak ko, pero walang pagmamahal sa pagitan namin. Isang pagkakamali lang, papag-abort ko ang bata. Maglalaho siya ng tuluyan, hindi mo na siya makikita pa. Patawarin mo ako sa huling pagkakataon. Alam mo kung paano ko inalay ang sarili ko sa iyo sa mga taong ito. Nakita mo na ang lahat. Tama na, nandito ako para hindi manghusga. Kung tunay man ang pagmamahal mo o hindi, hindi ko na alintana. Kevin, hiwalayan na natin. Ako. Hindi. Mahal, wag mong sabihin yan. 7 taon na tayong magkakilala. 3 taon tayong nag-date. 3 taon tayong kasal. Lagi kitang inalagaan ng husto. Paano mo makakalimutan lahat ng ito? Naaalala ko. Ikaw ang nakalimot. Mahal. Nagkamali ako, mahal. Talagang pinagsisihan ko. Sinisigurado ko, iaalay ko ang sarili ko ng lubusan. Sa pagmamahal sa iyo wala nang iba pang babae. Paano ang pagbubuntis niya? Niloko niya ako para mabuntis siya. Nagplano siya para sirain ang pagsasama natin. Hindi ko hahayaan na magtagumpay siya. Nadadaling ko siya sa klinika bukas. Hindi kita pinaniniwalaan. Manumpa ka. Sinisigurado ko na ikaw lang ang mahal ko. Ang anak ni Liwan Yu. Pagagawa ko sa kanyang ipa-abort yan bukas. Hindi niya sirain ang relasyon natin. Perpekto. Itong recording, ang magpapatayan kayong dalawa, sa isa't isa. Mahal. Nagsalita na ako ng panata. Mapapatawad mo na ba ako ngayon? Ngayon, mapapatawad mo na ba ako? Nang pirmahan mo ang kasunduang ito, sumang-ayon kang akin na lang ito. Kung naging hindi ka tapat, maaari kong ipatupad ang probisyon upang umalis ka ng wala man lang. Ano? Kukunin mo lahat. Sarili mong mga kondisyon yan. Kung tinupad mo lang ang mga pangako, naging tapat ka. Hindi tayo mapupunta dito ngayon. Mahal. Nagkamali ako. 3 taon na kaming kasal. Nagtrabaho ako sa kumpanya mo. Nagpagal ako araw-araw. Hindi man lang ako nagkaroon ng pahinga. Ngayon gusto mo akong mawalan ng lahat. Ako. Kevin, paano mo nasasabi yan? Sino ang gumawa sa'yo na CEO? Sino ang nagpatayo ng iyong reputasyon? Talaga bang ganito kabulag? Nagsawa ka. Sinira mo lahat. Ngayon ako ang sinisisi mo. Mahal, pakiusap. Nagkamali ako, mahal ko. Parusahan mo ako kahit paano. Saktan mo ako kung kailangan. Pero, huwag mo lang akong hiwalayan. Kevin, mula noong araw na nagloko ka, itinigil ko na ang pagbibigay ng pagkakataon para ipagpatuloy ang pag-abuso sa akin. Ngayon, pumili ka. Una,
Ibubunyag ko lahat. Ipapaputok kita at ang iyong assistant. Sirain ko ang reputasyon ninyong dalawa. Tapos, hiwalayan kita. Pangalawa, mananahimik ako. Hindi ko sasabihin sa iyong kabit mo, isa ka lang utusan ng pamilya natin. Hiwalayan kita ng maayos. Pumili ka na. Pumili ka na. Kevin, kung ako sa'yo, pipiliin ko ang ikalawang pagpipilian. Magdidiborsyo naman tayo, piliin mo ang ikalawang pagpipilian, at least mapapanatili mo ang pamilya mo. Mayroon kang 30 segundo. Kapag tapos na ang oras. Alam mo kung paano ako kumilos. Ako. Pinipili ko ang ikalawang pagpipilian. Perpekto. Shirley, babalaan kita. Lumayo ka kay Kevin, hindi ka niya mahal. Huwag kang mag-alala, makikipagdiborsyo ako sa kanya. Ano? Kevin, napakaganda nito. Sa wakas ay nakakita ka rin ng katuwiran. Congratulations! Dapat may pagdiriwang ito. Sa wakas malaya na mula sa babaeng mahilig sa pera na taga-probinsya. Wala nang maubos ang yaman. Wala nang mga parasito. Siguradong malaya ka, di ba? Mabuti pang tandaan mo iyan. Anak, anong ginagawa mo? Paano ka nakipagdiborsyo? Anong mangyayari sa pamilya natin? Mama, anong ginagawa mo? Anong ginawa ni Kevin? Sinasaktan mo ba siya? Nakipagdiborsyo siya. Hindi mo masasabing mali yan. Pwede pa sana niyang paglaruan yan. Paano niya nagawa? Mama, anong problema mo? Hindi ba lagi mong sinasabi sa akin na si Shirley, hindi ka kinikilala sa bahay? Hindi ka nakakaramdam na ikaw ay isang socialite. Matagal mo nang gusto siyang umalis? Kaya lahat ng matatamis mong salita na pagtawag sa akin ng perpektong manugang ay pagpapanggap lang ba? Sure. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Bakit ko naman sasabihin sa masama ang tungkol sa'yo? Para sa mas mabuti, o mas masama man, nakapagpasya na ako na makipagdiborsyo sa anak, ang opinyon mo ay wala nang halaga sa akin ngayon. Hindi, sure. Pag-isipan mong mabuti. Ikaw at si Kevin, mahal ninyo ang isa't isa sa loob ng maraming taon. Bakit makikipagdiborsyo ngayon? Dapat ko bang panatilihin ang lalaking mandaraya para sa bagong taon? Mama, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Sinusuportahan ang desisyon kong makipagdiborsyo. Iniisip ko lang na hindi maganda tingnan ang diborsyo. Umuusbong ang karera ni Chingwen. Isang diborsyo ngayon ay maaaring sumire sa lahat. Oh, nga pala. Ang bagong Hermie Birkin ay inilunsad. Nag-reserve ako ng isa para sa iyong mga okasyon sa yacht club. Mukhang hindi mo na kakailanganin. Mama, anong ibig niyang sabihin? Naka-reserve para sa akin. Anong kabalbalan yan? Hindi ba ang sabi ay ibinigay mo sa kanya ang lahat? Ganyan talaga. Masyado ko siyang pinabayaan noon. Binigyan ko siya ng ganap na kontrol sa ating pananalapi. Sa huli, sinubukan niyang ipahiya ang buong pamilya natin. Ano? Ang walang utang na loob na yan. Babawin ko ang bawat disenyong damit na suot niya. Wendy, hayaan mo na. Hayaan mo na, bawat damit na suot niya ay binili gamit ang akin. Pera ng ating pamilya, paano natin ito papalampasin? Dati kaming mag-asawa. Isipin mo na lang na ito ay kabayaran para sa kanya. Ang kabayaran ay ibang usapan, ngunit bawat sentimo sa divorce ay dapat ipaliwanag. Dahil determinado siyang makipagdiborsyo. Kung gayon ay, sisiguraduhin nating pagsisihan niya ito. Tama, dapat niyang ibalik ang bawat sentimo kinuha niya mula sa ating pamilya. Bawat sentimo. Kung gayon, aalis siya ng walang anuman. Mahal, hindi ko pa rin alam ang kabuuan ng iyong mga ari-arian. Sinta, huwag mo akong bigyan ng maling kahulugan. Gusto ko lang malaman ang buong pinansyal na sitwasyon ng ating pamilya nang malinaw upang maiwasan na kunin ng linta na si Shirley ang higit pa sa nararapat sa kanya, hindi ba? Tama na ang tanong. Malaman mo lang ito. Hindi ko hahayaan na ikaw at ang mga bata ay maghirap sa pinansyal. Nakasaad sa prenuptial agreement na dapat kong isuko ang lahat sa diborsyong ito. Kailangan ko pang ang bayaran ng lahat ng kinuha ko sa kanila. Hindi, huwag na huwag silang malaman.
Kung hindi, mawawala sa akin ang aking asawa at mga anak. Tingnan mo. Eight. Hindi ko inakala na papayag ka sa diborsyo ng ganoon kabilis. Nagpapasalamat ako sa ngalan ng anak ko at ko. Ahem, ate. Sa panahon ng proseso ng malinaw na napagkasunduan natin. Nasundin ang kasunduan bago ang kasal para sa paghahati ng ari-arian. Hindi nararapat na kunin ngayon ang kotse ng asawa ko. Hindi ba sa tingin mo? Huwag mo nang pakialaman. 8. Hindi naman sa nagkakaproblema sa kotse mismo. Pero malinaw mong sinabi noong kasagsagan ng diborsyo na ayaw mo ng anumang pera mula sa kanya. Ang kotse na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Dapat mo talaga isauli ito. Salamat sa paalala, Senyora Miller. Halos makalimutan ko ang tungkol sa mga kotse. Tito Joe. Teka. Shirley, anong ginagawa? Bakit mo kinukuha ang kotse ng asawa ko? Mga susi. Ang sa asawa mo. Anong nakakatawa? Nagkamali ba ako ng sabi? Isauli mo agad ang kotse. Kung hindi ang asawa ko, ay kahihiyan ka sa publiko. Tama ka. Dahil hiwalay na tayo, huwag na tayong magpapormal pa. Isauli mo ang mga bahay. At kotse na binili ko para sa'yo. At yung custom-made na designer suit. Lahat, ngayon. Shirley, nababaliw ka na ba? Sinabi ko nang isauli mo ang kotse. Paano mo nagawang pakialaman ang asawa ko? Ano pa ang gusto mo? Hayaan mo na yan. Huwag na tayong bumaba sa antas niya. Tara na. Kung hindi mo ibibigay, huwag ka nang magtangkang umalis. Ikaw. Ano, mahal? Anong nangyayari rito? Magsalita ka. Shirley, ang mga gamit na ito, ang huling piraso ng aking dangal. Kailangan mo pa bang maging walang puso? Bakit ito kasalanan ko? Nagbabala si Senyora Miller sa akin na huwag mag-atubiling sirain ang dangal mo. Shirley, anong ibig mong sabihin dyan? Ipaliwanag mo ang sarili mo. Wendy, kung ginugol mo sana, kalahati ng pagsisikap mo sa panlilinlang sa totoong trabaho, mapapansin mo sana. Ang mayor yang shareholder ng kumpanyang ito, ay taglay ang apelyido ko, Johnson. At ang perfect husband, na iyon na ipinagmamalaki mo. Siya lang naman ay ang live-in na bayaw ng mga has. Anong sinabi mo? Sabihin mo ulit iyan. Hayaan mong ulitin ko. Siya ay tagatira lamang ng pamilyang Johnson mula ulo hanggang paa. Lahat tungkol sa kanya ay galing sa akin. Impossible. Talagang imposible. Mrs. Miller, bakit ka nagugulat? Mahal mo si Kevin mismo, hindi ang kanyang yaman. Ang tunay na pag-ibig ay nagwawagi sa lahat. Dapat kang magalak. Ako. Asawa ko. Kasinungalingan lang ito, tama? Ang babaeng ito, naiinggit siya sa akin. Nagsisinungaling siya ng todo. Shirley, nangako ka sa akin na kung umalis ako na walang dala, pananatilihin mo ang sikreto. Paano mo sinira ang iyong salita? Ano? Umalis na walang pera? Kevin. Hindi mo binanggit ang mga kondisyon sa kanya. Iniiwasan mo ang tanong ko. Ang ibig kong sabihin ay bago magdiborsyo. Walang pangako pagkatapos, hindi magtatagal ang mga sikreto. Bakit isusuko ang lahat? Kahit pa siya ay mayaman, pwede kang makipagdiborsyo at kunin ang bahagi mo. Gawa mo iyan. Malinaw na malinaw. Ang pangangalo niya ay nangangahulugang pag-alis na walang dala. Mahal, Ginoong Miller, sabihin mo sa akin, totoo lahat ito, di ba? Ginang Miller, kasal ka na ngayon. Dapat tama ang pagtawag mo sa kanya. Tawagin mo siyang asawa, simula ngayon. Oh, at nakalimutan kong banggitin, pinalayas ko na siya sa kumpanya. Hindi na siya ang Ginoong Miller mo. Mahal, pakinggan mo. Shirley, wala ka bang pakiramdam? Paano mo nagawang pahirapan ang asawa ko ng ganito? Si Wendy ay nagdadalang tao ng anak ko. Paano kung magkaroon siya ng miscarriage? Oo. Salamat sa paalala. Tama. Salamat sa paalala. Halos makalimutan ko. Ikaw lang ang mahal ko. Ang batang nasa sinapupunan ni Wendy, dadalhin ko siya para ipa-terminate bukas. Hindi ko hahayaang ito makaapekto sa relasyon natin. Ikaw ang nagsabi na dadalhin mo siya sa ospital. Ngayon ako ang sinisisi mo. Kevin Mill, trader ka.
Sapat na ang panlilinlang mo sa akin sa kasal. Ngayon nagsisinungaling ka pa tungkol sa ospital. Wawasakin kita, salot ka. Kayo mga duwag, lalabanan ko kayo hanggang kamatayan. Mahal. Shirley, anong ginagawa mo? Wala naman. Sa tingin ko lang, karapat-dapat kayo sa isa't isa sa inyong pagtataksit. Nakakaaliw naman. Ipopost ko ito online para ma-enjoy ng lahat. Hindi ka na nahiya. Kevin, may 3 ka pang araw para ibalik ang lahat na ibinigay sa iyo ng pamilyang Johnson. Kung hindi, alam mo naman ang kaya kong gawin. Tara na. Teka, Shirley, teka, may kailangan akong sabihin. Kayo mga sekit, lahat kayo ay fired na. Teka, yes Johnson, hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi mo kami pwedeng tanggalin. MS, Johnson, nilinlang lang kami ni Wendy. Hindi namin alam na ikaw ang tunay na tagapagmana. Pakiusap, bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. MS, Johnson, ito ay purong pagganti lang. Ang kumpanyang ito ay akin. Ano naman kung personal? Security, paalisin sila. MS, Johnson, pakiusap, bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon. MS, Johnson. MS, Johnson, nandito si Wendy White, gumagawa ng gulo sa ibaba. Kasuklam-suklam. Pasukin mo siya, sige. Ano ang kailangan mo, Mrs. Miller? Sister Johnson, teka, hindi. Ehis Johnson, pasensya na. Hindi ko sinasadya ang lahat ng ginawa ko noon. Lahat iyon, lahat. Si Kevin ay isang ganap na buhaya. Nagsinungaling siya. Hindi niya ako minahal. Ang gusto lang niya ay ang anak na dinadala ko. Nalinlang din niya ako ng husto. At ano ang punto mo? Kaya, Ellis Johnson, kung bibigyan niyo lang ako ng 1 milyon, pupunta ako diretso sa ospital. Aalisin ko si Kevin kaagad. Sumpa ko, hindi ko na siya makikita pa. At pagkatapos, maaari kang makipagbalikan kay Kevin. Imposible. Hindi maaari. Ellis Johnson, bilang isang babae rin, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ang ginagawa mo ngayon ay para pagsisihin ni Kevin, tama? Tapos panoorin siyang magmakaawa para makuha ka ulit. Sa kaibuturan mo, mahal mo pa rin siya. Aminin mo. 10 milyong yuan lang naman iyan. Para sa isang tulad mo, maliit na bagay lang iyan. Ibigay mo sa akin ang pera. At makipagbalikan ka na kay Kevin. Bawat isa ay magkakaroon ng masayang pagtatapos. Hindi ba yun ang mas maganda? Isang pagtataksil. Panghabang buhay na pagbabawal. Hindi ako tulad mo, na kailangan ng mga lalaki para mabuhay. Ang mga lalaki ay mga palamuti lang sa akin. Hindi mga pangangailangan. Kaya, hindi ko bibilhin pabalik si Kevin. Gusto kong linawin. Kahit palumuhad si Kevin para makipagbalikan, hindi ako papayag. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Paano nangyari to? Paano yan posible? Sinasabi ng lahat na kayo ang pinakamapagmalasakit na mag-asawa? Shirley, inaamin kong nagkamali ako sa'yo noon. Pero hindi mo kailangang patuloy na guluhin si Wendy ng ganito. Buntis siya. Kevin, nababaliw ka na ba? Paano ko ipipilit ang asawa mo na magtrabaho sa ilalim ko at apihin siya? Wendy, totoo ba to? Malinaw na gusto akong sirain ng babaeng yan. Buntis pa ako. At umasa sa lalaking ito, ang tanging pagpipilian ko. Wendy, galit ka pa ba sa akin? Sumusumpa. Ang mga sinabi ko kanina ay pinilit ni Shirley Johnson. Tiniis ko ang kahihiyan para sa iyo at sa anak natin. Napilitan akong sabihin ang mga yon ni Shirley. Tiniis ko ang kahihiyan sa lahat ng taon na ito para sa iyo at sa ating anak. Sige, Kevin, kaya mo pang ang baluktutin ang kwento. Paano ko hindi napagtanto noon na isa kang bihasang sinungaling? Shirley, pigilan mo na ang panunuya. Tiniis ko ang ugali mo noon, pero hiwalay na tayo ngayon. Naintindihan ko na, Mr. Miller. Nagpanggap ka ng pagmamahal noon, tapos na ang palabas ngayon. Handa ka nang sirain ang lahat, ha? Ellis Johnson.
Pakisabi ang iyong mga kondisyon. Huwag mo naman kaming tuluyang sirain. Hayaan mo ang aking asawa na bumalik sa iyong kumpanya. Ano ang sinabi mo? Shirley, ang maging mag-asawa isang araw ay nangangahulugang panghabang buhay na pagkakabuklod. Paano mo nagawa ito sa asawa ko? Kahit hindi na kayo pwedeng maging magkasintahan, maaari naman kayong maging disente pa rin. Kailangan ba talaga ang ganoong kalupitan? Wendy White, inakit mo ang asawa ko bilang kerida. Ngayong napagtanto mo na ang lalaking ito ay talagang kawawa at walang pera. Inaasahan mong bibigyan ko siya ng posisyon para suportahan ang pamumuhay mo. Mas makapal ba ang iyong kaswalang tao kaysa sa Great Wall? Mahal. Huwag kang magmakaawa sa kanya. Isa siyang babaeng may masamang puso at walang haba. Magtiwala ka sa akin. Maaaring hindi ako mayamang tagapagmana. Pero nakabuo ako ng mahahalagang koneksyon sa paglipas ng mga taon. Kumpiyansa ako, maibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat sa iyo. At mabuhay ang ating anak na parang tunay na mayaman mula sa ikalawang henerasyon. Mahal, totoo ba ang sinasabi mo? Nagpapanggap na tunay na mayaman na pangalawang henerasyon. Mahal, seryoso ka ba? Sige nga, nakakaantig na kwento ng pag-ibig. Naantig tuloy pati ako. Tumigil na kayong pumunta sa opisina ko pa para sa maliit niyong palabas. Lubos akong abala. Security, ihatid ninyo sila palabas. Shirley, magbabayad ka para dito sa aking mga kakayahan. Malalampasan kita agad. Pagsisisihan mo to. Paalisin sila. Ingat lang, buntis siya. Kevin, ang tinatawag mong mga tagumpay ay sinuportahan lahat ng aking hand group. Kung wala ako, wala kang kwenta. Mr. Miller, ikinalulungkot kong sabihin na dapat kang maghanap ng trabaho sa mga karaniwang paraan sa halip na habulin ng mga imposibleng pangarap. Paanong naglakas loob ka? Mga hangal kayong kulang sa pananaw, ang mawala ng isang taong tulad ko na may pananaw. Ang magiging pinakamalaking pagsisisi nyo. Kumusta na ngayong pagkakataon, mahal? Isa na namang pagtanggi. Ilan na bang pagsubok ito? Makakahanap ka ba talaga ng maayos na Hindi lang nila nakikilala ang talento. Yan na naman ang palagi mong dahilan. Ay naku, hindi ko matatanggap to. Makikipag-ugnayan ako sa mga executive, sa mga kumpanyang Fortune Global 500. Siguradong makikilala nila ang halaga ko. Magandang araw. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi available. Pakiusap, subukang muli mamaya. Kevin, nagkahiwalay na tayo minsan, pero nagmamahalan naman tayo. Hindi mo naman talaga ako sisirain ng tuluyan, di ba? Huwag kang masyadong umasa. Ipinaalam ko lang sa mga kakilala natin ang tungkol sa diborsyo para hindi na nila kailangan magmagandang loob sa akin. Tinawag mong pagkasira to. Hindi ba kasama yon? So inaasahan mong ako magtiis sa iyong pangangaliwa tapos gagawan kita ng daan. Kevin, nagpapantasya ka o iniisip mo na basta na lang ako. Shirley, huwag kang masyadong mayabang. Tandaan mo ang sinasabi ko, darating ang araw, naluluhod ka sa akin, iiyak humihingi ng awa, hihingi ng tawad, pagbabayarin ko ang buong pamilya mo. At linawin na natin. Hindi kita minahal, pera mo lang ang mahalaga. Bawat sandali kasama ka, nakakakilabot sa akin. Kung hindi ka lang kapaki-pakinabang, matagal na kitang tinapon, at ang walang kwentang anak mo, noon pa. Kevin, kaya pala niloko mo ako. Pinatawad kita para sa anak natin, hindi kita tuluyang sinira. At ngayon naglakas loob kang sampain ako at ang anak ko. Bob, ihanda mo ang sasakyan. Pupunta tayo sa villa sa labas ng bayan. Opo, Miss Johnson. Anong ginagawa mo rito?
Para bawiin ang bahay, syempre, sabi ko na sa'yo noon, sa loob ng 3 araw, ibalik mo lahat ng ibinigay ko sa'yo, ibalik mo lahat sa akin. Sinabi mong sa iyo ang bahay na ito. Sa'yo nga, sa tingin ko ikaw ay sinadya mong gumawa ng gulo. Alam ko na, tulad nga ng hinala ko, pinagsisisihan mo ang diborsyo, hindi ba? Pagsisisi. Mabuti na lang at pinagsisisihan. Alam ko na, ang gwapo ng anak ko, matangkas at makisig, at napakabuti sa'yo, tinitulungan ka pa niyang patakbuhin ang kumpay, kaya nagkamali lang siya. Hindi mo talaga ayaw sa anak ko, dahil nandito ka ngayon. Pag-usapan natin ng malinaw, mag-usap tayo ng maayos. Ang mga kondisyon para muli kang makipag-asawa sa anak ko. Anong sinabi mo? Gusto kong makipag-asawa ulit kay Kevin, at magtatakda ng mga kondisyon. Kabalbalan. Binasura mo lang si Kevin noon. Ngayon gusto mong bumalik ng walang kondisyon. Unang kondisyon, bibigyan mo kami ni Kevin ng tig-1,000,000 buwan-buwan. Pangalawang kondisyon, lumagda ka sa kasunduan. Kung mag-file ka man ng diborsyo, lahat ng ari-arian ay mapupunta sa pamilya namin. Ikaw, walang makukuha. Sige na, sabihin mo pa, tingnan natin kung ano pang mga walang kwentang hiling mo. Shirley, tigilan mo na ang pagpapanggap. Perpekto ang anak ko, hindi ka mabubuhay kung wala siya. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Pangatlong kondisyon, ang hindi pa isinisilang na anak ni Wendy ay dapat ibig na kumpirma na namin na lalaki. Magkukunwari kang walang alam. Pagkapanganak ng sanggol, palakihin mo siya na parang anak mo. Popondohan mo ang buhay ng anak ko. Mula pagkapanganak hanggang lahat sasagutin mo. At saka, hindi mo ako pipigilang bisitahin siya. So ang ibig mong sabihin, magbabayad ako para palakihin ang anak, turuan siya, tapos ibibigay ko lang sa inyo. Siyempre, dapat binayaran mo na ako ng 10 milyon noon pa. Ngayon, wala ka sa posisyon para makipagtawaran. Tapos na ako sa drama mo. Umalis ka na ngayon. Ayaw umalis. Security. Ang bahay na to, binigay mo sa akin mismo. Paanong naglakas loob kang bawiin? Nilaipat ko na sa biyenan ko. Sino ka para magutos? Hindi maaari. Dito na ako nakatira ng maraming taon. Hindi mo basta-basta mapapaalis to. Saan? Saan ako pupunta? Sa kalsada. Sa ilalim ng tulay. Pwede pa sila doon. Hindi ka pwede. Shirt, kumalma ka. Huwag ka namang ganyan kasama. Pagkatapos ng ilang taon na magkapamilya tayo, kailangan mo bang maging malupit ng ganyan? Hindi ko naman gusto sirain ang buhay mo. Kayo ang gumawa niyan sa sarili ninyo. Ikaw ba, pasaway? Sino ang nagpagalit kay Shirt? Humingi ka na ng tawad sa kanya. Ako. Hindi ako yun. Huwag ka nang manghula. Ang anak mong mahal ang gumawa nito. Tinakat niya ako, at sinumpa ang anak ko. Ngayon wala na akong dahilan para magpakita ng awa. Shirt, alam ko, nagsalubong kami ni Chingwen at nagkamali kami pero nitong mga huling araw, pinagsisihan namin ang mga ginawa namin, malalim ang aming refleksyon. Kasalanan lahat to ng kontrabida, siya talaga ang may sala, siya ang naghasik ng hindi pagkakaunawaan, at nagdulot ng lahat ng gulo, parusahan ang pasaway na to. Shirley, tumayo ako para sa iyo. Hindi namin matitiis ni Kevin. Nahayaan kang umalis. Umuwi ka na. Tama na. Wala akong oras para sa iyong mga pekeng pagbati. Umalis ka na ngayon. Ayaw umalis. Kalad ka rin sila palabas. Shirley, Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. bitawan mo. Tanggalin mo ang kamay mo. Kunin ang iyong maruming mga gamit at umalis ka. Anong ginagawa mo? Tungkol saan itbabayaran ko ang mga kasalanan mo. Noong una tayong nagkita, nagpanggap kang mayaman, nagmayabang tungkol sa sa iyong manuga. Nasaan na ang iyong kayabangan ngayon? Ikaw na tuso. Talaga bang nagpakita ka pa? Kung hindi dahil sa iyong mga pagiging nakadepende sa lalaki, kawawang pagkatao, inakit mo ang aking anak, hindi tayo mapapasama sa gulo na ito. Nilin lang ako ni Shen Qingwen, nagpanggap na mayaman na tagapagmana. Sinabi ang problema sa kasal. Matagal nang gustong magdiborsyo. Bakit pa ako? Mahuhulog sa salot na iyon? Ay hindi, isang manugang na babae na nananakit sa kanyang biyenan. Ang buhay ng matandang babaeng ito ay napakapait. Makinig ka dito, matandang babae. Tigilan mo ang pag-iyak sa mukha ko. Bulag ako. Upang mapunta sa iyo, isang mapagkunang, ina at anak. Anong nangyari sa iyong mga pangako? Sinabi mong mahal mo ang aking anak, hindi ang kanyang pera. Ngayon naglakas loob ka, namamaliitin kami dahil sa pagiging mahirap. Ikaw ang magsabi niyan. Patuloy ninyong sinasabi na hindi ninyo gusto ang kayamanan ng pamilyang Johnson. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Nakikisama sa kanila habang nandaraya. Nakakadiri, walang hiya. Ikaw namang kukulam, tatapusin kita.
Papatayin kita. Wendy, nanay, ano ang nangyayari dito? Anak, nabaliw na ang iyong asawa. Kung hindi mo siya didisiplinahin ngayon, tatapusin ko ang buhay ko. Sasama ako sa iyong ama sa libingan. Nanay, Kevin, tandaan mo ang sinasabi ko. Dahil ang iyong ina ay tinawid ang linyang ito ngayon, narito ang aking ultimat. Kumampi ka sa kanya at ipapa-abort ko ang sanggol na ito. Para tapusin ang linya ng iyong pamilya. Hayaang mamatay ang pamilyang Miller nang walang tagapagmana. Talaga bang tapang mo? Huwag mo akong subukan. tama na ang pag-aaway. Kevin, tinitiis ko ang nanay mo sa loob ng mga taon. Hindi ko kailanman hiniling na mamagitan ka sa aming mga alitan. Ngayon ang oras para sa iyo na tunay na maunawaan ang aking posisyon. Kevin, nasaan ang iyong tapang bilang lalaki? Makinig kang mabuti. Ipapadala mo siya sa nursing kaagad. Hindi ko na siya kayang matiis. Ano, ilalagay mo ang nanay ko sa home. Anong alternatibo ang mayroon? Iniisip mo bang kakayanin natin patuloy na suportahan ang mga kalokohan ng babaeng ito? Tandaan mo ang sinasabi ko, ang isang tulad mo ay nararapat sa isang institusyon. Hayaan silang turuan ka ng ilang mahihirap na katotohanan o baka isang mental institution. Tama na. Talaga bang pag-usapan mo ang nanay ko? Kevin, sinampal mo ako. Sinaktan mo ako para sa kanya? Sa ganito kahalagang sandali, naglakas loob kang saktan ako. Ako. Nanay, pumuputok na ang tubig ko. Aking sanggol. Ito ang karma. Ang aking mahalagang apo ng pamilyang Miller. Umiikot ang gulong ng tadhana. Ito ang kabayaran. Bilisan, dalhin ako sa ospital. Mahal, Nagluloko ka ba? mahal. Sobrang na-miss kita. Dumiretso ka na sa punto. Mahal. Pumunta ako dito para sabihin sa'yo. Nakipaghiwalay na ako ng lubusan kay Wendy. Opisyal na akong single ngayon. Maaaring hindi ito kapanipaniwala, ngunit pinaplanuhan ako ni Wendy. Ikaw lang ang mahal ko. Sinamantala niya noong lasing ako. At natulog sa akin. Gusto kong magtapat. Ngunit kumuha siya ng mga litrato. Natakot akong hindi mo kaya binlockmail ako niya. Kevin, iniisip mo bang tanga ko? Isang katawa-tawang dahilan. Iniisip mo bang maniniwala ako dyan? Pag-ibig, alam kong nabigo kita. Ngunit tunay kong pinagsisihan ang lahat. Pangako mo lang ngayon, lubos akong magiging tapat. Ang ibang babae, hindi ko man lang mapapansin. Shirley, kasalanan ko lahat to. Pilit ko na para magkaroon ng apo na lalaki. Sobrang mahal ka ni Kevin. Para ay paraanes sa iyo ang panganganak. Kaya ginawa namin ang planong ito. Para humanap ng anak na hindi lihay mo. Para palakihin mo. Sinasabi mo bang, ang kanyang pagtataksil ay para sa aking kapakinabangan? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin ay, ito ay dahil sa aking sariling makasariling motibo. Hinayaan ko ang mangkukulam na si Wendy na samantalahin kami. Pagkatapos ng lahat ng ito, natanto ko na. Hindi mahalaga ang anak na lalaki o babae. Ang pagkakaroon ni Amy ay sapat na para sa atin. Ngunit, kung nais mo pa rin magkaroon ng isa pang anak, suportahan ka namin. Hindi. Magpapavasectomy ako ngayon din. Mahal. Nangangako ako. Hindi kita hahayaang magdusa muli. Shirley, talagang mahal kita upang patunayan ang aking sinseridad. Hindi pag-inggitan ng iyong kayamanan. Pipirma tayo ng prenup. Hindi ko gagalawin ang iyong mga ari-arian. Kahit na. Magtrabaho ako sa iyong kumpanya. Sa halagang ilang libo kada buwan. Shirley. Pakakasalan mo ba ako? Kevin, iniisip mo bang maloloko muli ng iyong mga kasinungalingan? Mahal. Talaga akong magpapasterilize. Pupunta ako sa ospital ngayon. Ang iyong pagpapasterilize ay walang ibig sabihin sa akin. Swing. Talaga bang ganito ka walang puso? Nakaluhod kaming nakikiusap sa iyo. Hiningi ko ba ito? Kung patuloy mo akong ginugulo dito, tatawag ako sa security. Shirley, alam kong nagkasala ako sa iyo. Hindi ko karapat-dapat ang iyong kapatawaran. Ngunit kung hindi dahil sa akin, isipin mo ang ating anak na babae. Si Amy ay isang taong gulang pa lamang. Dapat ba siyang lumaki ng walang ama? Eksakto. Shirley, sinasamba ni Amy ang kanyang ama. Ikaw ay isang matalinong babae. Alam mo kung paano naaapektuhan ng diborsyo ang mga bata. Nauunawaan mo ba ang epekto? Bukod pa riyan, ang isang taong nagbago ay walang kapantay. Pagkatapos ng insidenteng ito, matatanto ni Kevin
Kung ano talaga ang mahalaga, magbabago siya ng tuluyan. Maaari itong maging makabubuti. Makabubuti, paano mo nagawang sabihin na ang pagkakaroon ng isang lola na hindi alam ang tama at mali, at isang ama na hindi tapat, ay mabuti para sa ating anak? Sa lahat ng mga araw na ito pagkatapos ng diborsyo, naisip mo ba si Amy? Ngayong desperado ka na, ginagamit mo ang ating anak bilang dahilan. Nakakasuka ka. Hindi yan totoo. Naging abala ako sa paghahanap ng trabaho. Manahimik ka, Kevin. Hindi ko ginamit ang koneksyon ng pamilyang Johnson laban sa iyo dahil sa paggalang kay Amy. Ngunit naglakas loob kang guluhin kami. Kung kayong dalawa ay patuloy na gagambalain ako at makakaapekto sa kalusugan ng aking anak, kukuha ako ng mga abogado para mabawi ang bawat sentimo na ginastos mo mula sa ating pamilya. Pagkatapos ay mahihirapan kang makabili kahit ng pagkain. Tandaan mo ang sinabi ko. Shirley, 3 taon na tayong kasal. Kailangan pa ba natin pumunta sa korte? Pareho pa rin ang sagot. Hindi ko uulitin ang sinabi ko. Lumabas ka. Tara na, nanay. Sige na. Babayaran mo ito. Tandaan mo ang sinabi ko. Gawin mo gaya ng inutos ko. Opo, binibini. Binibining Johnson. Ang babaeng ito ay palihim na gumagala. Sinusubukang pumasok. Nahuli namin siya. Sabi niya kilala ka niya, nandito na siya. Wendy. Tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Nangangahas kang i-blackmail ako. Binibining Johnson, nagkamali ako. Kailangan ko ng pera mula sa iyo. Ang bastardo na iyon. Siya ang naging sanhi ng aking miscarriage. Sinira ang aking karera. Isasama ko siya sa pagbagsak. Hindi kita tutulungan sa paghihiganti. Bakit? Galit ka rin sa kanya. Bakit hindi mo ako tutulungan? Gusto ko ng paghihiganti. Una, kung gusto ko, hindi ko kailangan ng tulong mo. Pangalawa, kaya ko siyang sirain ng mag-isa. Nakakadiri kayong lahat. Ang tanging pagpipilian ko ay lumayo sa inyo. Dalhin niyo siya palayo. Opo, binibini. Tulungan mo ako, at kaya kitang sirain siya. Pakiusap, binibini. Ma'am, Sina Kevin at Jessica. Nasa Jiangcheng pa rin sila. ma'am, inusisa ko po. Umuwi pala sila sa probinsya nila noon. Mukhang nag-aalala sila, nasusundan niyo sila. Sobra silang mag-isip. Ang mga taong tulad nila ay hindi karapat-dapat pagtuunan ng pansin. Hanggat hindi nila ako sasalungatin, hindi ko na sila piproblemahin pa. Gayon pa man. Hindi nila alam. Pag-uwi nila, ayaw nila ng simpleng trabaho. At nagpakita lang sila ng kahangalan. Masyadong mapagmataas para sa mababang uri ng trabaho. At wala silang ni isang kasing na ipon. Ang masaklap, si Shen Qingwen ay nag-asawa muli ng diborsyado na may 2 anak at niloloko lang siya nito. Maraming beses na siyang niloko. Naging ama siya agad ng walang hirap. Kahit papaano, natupad nito ang pangarap ni Jessica na magkaroon ng apo. Binibini, hindi nagbabago ang talas ng iyong dila nang hindi na niya ito matiis. Diniborsyo niya ang kanyang asawa. At umalis muli na walang dala. Ngayon, napilitan siyang maghanap sa mga tira-tira ng Johnson Corporation. Lahat gusto malaman kung sino ang bingina. Nagtaksil sa iyo, nakakagulat. Ang negosyo niyang basura ay umuunlad. Sa wakas, nakaganti na ako. Kevin, dapat kang mamatay. Huwag niyo akong arestuhin. Pakibitaw ako. Sabi ko pakibitaw ako. Tara na. Magsisimula tayo ng bago. Sige.